Hello, hello. Hello mga ka-offloaders sa Pilipinas Market. Welcome back to my channel. Ngayon ay August 3, first day of the month na trading. So, review tayo ulit. Medyo matagal-tagal pala tayong nakalimutan ko na maggawa ng So, medyo green ang natin ngayon. Si PSEI nasa 6,334. Up siya ng 1.58. So, mga blue chip kadalasan ang nag-active. Yan sila. Tapos, advance naman, yan sila mga Firo, Rock, yan. So, silipin natin yung Philippine Stock Market, PSEI. So, si Maynilad, mga ka-offloader, official nang nasama sa Philippine Stock Exchange Indices o yung blue chip na tinatawag. So, up siya ng 3.72 ngayong araw ng kaninang umaga. So, meron tayong hawak dito. Nasa 24 tayo nakabili. Ang natin dati, last nating review na si Maynilad ay gumagawa siya ng tawag niyan, Iliotwib. So, dito talaga sinungkit niya yung demand dito kulay green to dati Kung napanood niyo yung last nating video, kulay green yan. So, sinungkit niya yung demand, So, dahil nga napasama siya sa PSEI, so ibig sabihin, mas nadaming mga foreigners na magkagusto sa kanya, So, ang target ng ating brokers nasa 22, parang na-hit na yan So, hindi natin na-update. Pero tingnan natin si TradingView kasi hindi naman sila magkalayo yan sa target price. So, target price is 24. So, hindi pa rin siya na-update pa rin. So, tayo, dahil nga ang natin dito ay isang Elliott wave. So, ibig sabihin, itong Elliott wave, ang 2 to 3 ay mataas siya sa 0 to 1, So, may posibilidad na pwedeng dito yan, dito sa bandang 40. So, si Maynilad. So, kaya itong stock niya, ang takbo ng presyo, baka maganon-ganon lang yan siya dito may resistant tayo diyan, So, maliit na resistant, pwedeng magganon. Yan, meron din diyan, pwedeng magganon, maganon. Ganun lang naman yung presyo akyat baba, So, baka ganun ang gagawin ni Maynilad. So, yan si Maynilad. So, sino pa ba ang ibang blue chip na umangat? Na matagal-tagal nating hindi na-review. Si BPI, may individual kasi tayo sa bangko, si Isya, si Aboitiz. Si Aboitiz, ang last nating review kay Aboitiz ay dito, bandang dito. So, sabi natin, pwede pagdating diyan, pwede mag-pullback. So, nag-pullback siya at ngayon ay gusto nang bumawi ulit. So, ganun pa rin lang naman yung pananaw natin ay papunta rin sa taas, So, Elliott wave din ang natin. So, target price 44, 45, 46. So, ganun pa rin lang. Nasa consolidation area pa naman si Aboitiz Equity. So, ilagay lang natin din diyan yung ating last review. So, update lang yan. So, mabilis ang update. So, ano pa bang medyo mataas? Si BPI, TMC, ICT. So, mahataw. Wala pa rin si ICT. Ayaw pa rin tumitigil, So, yung natin ay Elliott wave yung ginagawa natin. So, wala pa rin. Hindi pa rin nakita yung saan siya titigil yung 0.3, nagagawa siya ng 0.4. So, baka dito muna, 1,400 yung natin kay ICT. So, bago siya mag-pullback. So, nalampasan na yung mga target price ng ating broker, 800, 880, ganon-ganon. So, sino pa ba? Yung tumaas. Ang Nasdaq pala ngayon ay ang Nasdaq, ang US market nasa 314, may 124. So ito matagal na 124, itong DFN is nandito tayo sa 87 Bumagsak siya sa 2030 ngayon. Parang gustong bumalik, baka i-break na yung 100 yan. Target price kasi yan So ganun sa US market, lumilipad ang mga presyo So side bit lang yan.
So, balik tayo sa PCI. Sana ba tayo? Saan ba yung PCI natin na ano? ICT, si GT Cup, ang alaga natin, ano? GT Cup. So, ganun pa rin si GT Cup. Nasa ilalim pa rin. Ayaw pa rin niyang i-break yung presyo natin na 525. So, nag-try siya dito dahil nga may sell order block na pula na yan. So, bumalik sa baba, ano? So, kailangan talagang turahin mo natin to para malinaw yung ano. So, si GT Cup, ang ano natin diyan ay ano pa rin, cup pattern. So, ibig sabihin kung cup pattern ay babalikan niya itong ditong taas, nasa 700 yung ano niya diyan, ano, yung target price. Ang ano lang talaga dito ni GT Cup, meron tayong ano dito, yung resistant na sa 500. Kailangan talaga niyang i-break yan at saka dito sa bandang itong 531, no? Itong pula na yan, kailangan maging kulay gray yan para diretso na yung presyo natin. So, baka malay natin sa darating na linggo na to, ngayong linggo o sa next na linggo, ay maputol na yan. Kasi nasa baba pa eh. Ang nakaganda nito ni GT Cup, nasa baba pa siya sa ating trend line. So, ibig sabihin kung babalik siya dun sa taas na 700, eh may tubo yung hira natin. Mag 40% na tubo. Ano? Yun yung nakaganda sa long term. Long term lang tayo sa mga blue chip. Hintay-hintay lang kasi darating din naman ang panahon diyan na aangat yan, ano. So, GT Cup, sino pa bang ano dito, umangat na ICT tapos na, si Maynilad tapos na, ACC, Jollibee, sino pa ba? Jollibee, saan ba si Jollibee ngayon? Mababa lang pala si Jollibee, 1.8. Silipin natin, si Mirara. So, si Mirara, down pa rin talaga siya eh. Dahil nga, yung ano niya eh, yung ano natin, yung ano niya yan, yung renewal ng pagmimina ng coal, hindi pa rin nagawa. BPI, so BPI, kailangan talaga niyang i-break itong ito 107. So para siya umangat, ano. So bullish flag, bullish naman siya. So baka ma-break na to niya yung ito. Kailangan niya i-break yan para siya humataw doon sa taas, ano. So titingnan natin kung kaya niyang i-break talaga yan. So si BPI. So target price naman natin ng ating mga broker ay nasa 147, 143, 148. Mayroon hawak tayo na 131. So ano pa naman, kung balikan tong 147, ipasok pa tayo, ano. Kikita pa rin tayo dito. Pag ano, so yun yung nakaganda, mag long term ka lang dito sa Philippine stock market. Di baling mabagal, may pag-asa naman, ano. GGAs, last nating review dito, bumagsak. So wala, hindi maganda. So Meralco, anong nangyari after na balita ng ano? So Meralco nandito sa baba, so kailangan talaga niyang umakyat pabalik, ano. Dahil sa sana ni ano nadismaya yung mga investor dito dahil siyempre kung kung sino mag-shoulder niyang system loss, edi kung hindi nababayaran, maganda naman yung ano intensyon eh kasi para sa mga tao eh. Problema, business is business eh. So kaya lumabas yung mga foreign investor, yun bumagsak. So kailangan niyang bumalik doon sa taas. So baka dito sa may dividends, August na X, so baka diyan babawi yan, aangat. Kasi nasa ilalim, ano, so pag umangat, may 25% na tubo si Meralco. Yan pa rin yung target price is 700, ano. So yan lang po, medyo ano lang, quick review lang natin yung sa Philippine stock market. Walang kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Adios mi amigos, mi amigas, babus!